Sa liblib na barangay ng Lumot, isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok, may isang kwentong paulit-ulit na binubulong sa tuwing sasapit ang kadaliman. Isang kwento ng pag-ibig at pagkabulok. Si Ricardo, o Cardo para sa mga kabarangay niya, ay isang tricycle driver na kilala sa kanyang tikas, porma, at maladingdong dantes ng ngiti. Hindi siya kulang sa mga babae na huhumaling, ngunit may isang babae na hindi niya akalain na magkakagusto sa kanya. At mas lalong hindi niya inaasahang hindi ito titigil kahit kailan. Ang pangalan ng babaeng yun ay Elena. Noon, isa lamang siyang tahimik at mahinhin na dalaga. Palagi nakabarot saya na parang may lamay sa buong taon. May mga chismis pa nga na siya raw ay anak ng isang albularyo at may pagkabruha sa tuwing masamang panahon. Pero kahit medyo kakaiba, may taglay din naman itong alindog na parang pinaghalong horror at halimuyak ng sampagita. Sa isang gabi ng undas, nakita raw itong si Elena na may daladalang kandila at tinapay habang tumatawid sa tulay na lumot. Kinabukasan, nakita siya nakahandusay sa sapa. Patay na, pero may ngiting nakakapanindig balahibo sa kanyang mukha. Hindi na siya binurol ng matagal. Isang simpleng libing lang at wala na nag-usisa. Pero isang linggo lang matapos may libing itong si Elena, saka nagsimula ang kababalaghan. Isang gabi, habang nagpapahinga itong si Cardo sa kanyang tricycle sa tabi ng isang punong mangga, may naamoy siyang nabubulok. Parang pinaghalong patay na daga at expired na bagoong. Paglingon niya, may babaeng nakaputing damit, may bahid pa na lupa sa kanyang mga paa, at may mata na walang halong itim. Puro puti. Si Elena. Cardo! Mahinang tawag nito. May halong tunog ng hinagpis at ubo ng may sipon. Napaurong si Cardo. Oh, ano to? Multo? Pero hindi. Hindi ito multo. Amoy patay. May laway. May kasamang turo ng lupa sa gilid ng labi. Buhay na patay. Marinig ka! Sigaw ni Cardo, at sa kanyang sobrang takot, napatalon siya mula sa kanyang tricycle at napatakbo na walang suot na sapatos. Sinundan siya ni Elena. Mabagal man, pero hindi ito tumitigil. Isang hakbang, sabay kaluskos ng putik sa daan. Isa pa, at sabay ungol na parang sirenang lasing. Cardo, akin ka lang, hanggang sa mabulok tayo. Saad ni Elena. Ay naku Elena, hindi ako ready sa long-term relationship. Sigaw ni Cardo habang tumatakbo palayo. Ang buong baryo nagising. Si Cardo, tad-tad ng sugat, sumisigaw at nagpapanik. Ang mga tao naman, napaisip kung nababaliw na ba ito. Pero isang gabi, nakita ng ilang mga tambay si Elena. Dahan-dahan naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi siya naglalakad na parang zombie sa pelikula. Naglalakad siya ng parang may pakay. Parang may minamahal. Pinagtulungan siyang usisahin ng mga tanod. Pero kahit balibagin ng butod pagi at wisikan ng ihi ng kalabaw, hindi siya tumitigil. Lalo pa siya nagiging mabilis kapag naririnig ang pangalan ni Cardo. Hanggang sa nagdesisyon si Cardo na humingi ng tulong sa albularyong si Mang Cardo. O kapangalan niya, pero K yung start ng pangalan ni Mang Cardo. Nag-ritual sila. Nilagyan si Cardo ng anting-anting na gawa sa buto ng uwak at langis ng bawang. Pero tandaan mo, babala ni Mang Cardo, kapag nahuli ka ni Elena, maghahalo ang iyong mga kalansay. Kinabukasan, hindi na lumabas ng bahay pa si Cardo. Sa gabi, pinuntahan siya ni Elena. Sumampa sa bubong, tumalon sa bintana, at binulungan siya
habang natutulog. Cardo, magsasayaw tayo ng lambada sa ilalim ng lupa. Nagising si Cardo. Sa kanyang sobrang takot, napatakbo siya ulit. Ngayon ay naka-helmet na at may dalang itak. Pero kahit ilang beses niya itong saksakin, si Elena parang isang lobo. Laging bumabalik, laging gutom sa pag-ibig. Mula noon, gabi-gabi na siyang hinahabol. Kahit sa CR, kahit sa palengke, kahit pa sa simbahan. Doon nga siya muntik mahuli habang nagsisimba. Hanggang ngayon, si Elena ay patuloy pa rin sumusunod. Sabi nila, nakikita pa rin siya tuwing gabi, bitbit ang kanyang paboritong itim na payong at may rosas na tuyot sa kanyang buhok. Naghahanap, umaasang si Cardo ay muling mahuhulog sa kanyang mga nabubulok na bisig. Pero paano nga ba umabot sa ganitong lahat? Bago pa man habulin na nabubulok, ngunit nagmamahal na si Elena si Cardo, isa lamang siyang tahimik na babae sa baryo ng lumot. Mahinhin, mahilig magtanim ng mga halamang gamot at palaging may baong bibingka sa tuwing may kapistahan. Pero kahit anong bait niya, tila walang nakakapansin sa kanya, maliban sa isa. Si Mang Lino, ang isang kilalang mangkukulam na nakatira sa kabilang baryo. Isang araw, habang naglalakad si Elena papunta ng talipapa, nadulas siya sa putikan. Agad naman siyang tinulungan ni Carlo, ang simpatikong tricycle driver sa kanilang baryo. Sa isang sandali, tumigil ang mundo ni Elena. Napakaliwanag ng ngiti ni Carlo, para bang sidag ng araw sa kalagitnaan ng umaga. Mula noon, araw-araw niya nang sinisilip si Carlo habang naghahatid ang mga pasahero sa sakay nitong tricycle. Ang problema, hindi naman siya pinapansin ni Carlo. Dahil dito, nagtungo si Elena doon kay Mang Lino. Gusto ko mapasa akin siya. Kahit ano, gagawin ko. Aniya, habang hawak ang isang lumang litrato ni Carlo. Napangiti si Mang Lino. Mabaho ang hininga habang may mutang umaagos sa kanyang mga mata. Kaya kitang tulungan, iha. Pero may kapalit. Kailangan patunayang mong hindi ka natatakot sa kamatayan. Hindi na nagtanong pa si Elena. Pumirma siya sa kontrata gamit ang kanyang sariling dugo. Sa una, parang naging epektibo naman yung gayuma. Bigla na lang tumabi si Cardo sa kanyang sinasakyan jeep. Ngumiti pa nga ito. Ngunit isang araw, habang nagbubunot siya ng buhok sa kanyang ilong, naramdaman niyang may kakaiba. Para siyang nilalamig kahit hindi naman umuulan. Unti-unti nalilimahid ang kanyang balat. Namamaga ang kanyang mga kuko. Hindi niya maintindihan. Pero parang may mali. Namatay si Elena kinabukasan. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Pagkaburol niya, bigla na lamang nawala ang kanyang bangkay. May mga tsismosa na nagsabi na nakita raw si Elena na palakad-lakad sa gabi. Bitbit ang kanyang lumang bibingkang ube. Sariwa pa rin. Hindi pa nasisira. Simula noon, gabi-gabi na may tumatakbong lalaki sa kalsada. May isang nilalang na tila nabubulok, ngunit mabilis ang mga paa na tumutugis. May isa lamang siyang sinisigaw habang habol ng habol. Cardo, mahal kita! At doon nagsimula ang alamat ng amaranhig na umiibig. Isang nilalang na hindi matahimik, hindi makalimot, at higit sa lahat, hindi tumitigil hanggat hindi nakukuha ang kanyang minamahal. Ngunit bakit ito nagawa ni Mang Lino kay Elena? Alamin natin. Sa lumang baryo ng San Roque, kilala si Mang Lino bilang isang albularyo na may mahika. Hindi lamang sa mga halamang gamot ang kanyang nalalaman, kundi pati na rin sa mga bagay na pinagbabawal. Tahimik siya nininirahan sa paanan ng isang bundok, malayo sa mga kabahayan, at sinasabing may mga lihim na tinatago.
Nung kabataan niya, malapit siya sa isang lalaking nangangalang Isadora. Maganda, masayahin, at kasing liwanag ng araw ang kanyang ngiti. Ngunit si Isadora ay may kasintahan ng pangalan ay Cardo, isang binatang masayahin at kilala sa buong baryo. Lihim ang paghanga ni Mang Dino kay Isadora, at habang tumatagal, ang paghanga ay napalitan ng pagkauhaw. Hindi sa pagmamahal, kung hindi sa pag-angkin. Gamit ang sinuunang aklat ng kulam na minanan niya mula sa kanyang lola, niluto niya ang isang gayuma na ayon sa aklat, makapangyarihan, ngunit may kabayaran. Binuhas niya ito sa tubig na ininom ni Isadora habang may piyesta dun sa baryo. Sa simula, epektibo. Si Isadora ay naging malambing sa kanya, nalilito, at tila nawawala sa kanyang sarili pag-iisip. Ngunit nang matuklasan nito ni Cardo, agad niyang hinarap si Mang Lino. Sa kanilang mainit na pagtatalo, aksidenteng nabasag ang bote ng gayuma sa harap ni Isadora. Dito na siya tuluyang nabaliw. Ang puso't kaluluwa niya ay naiwan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ilang araw matapos ang insidente, natagpuan patay si Isadora sa gitna ng gubat. Ngunit hindi siya nilibing. Dahil sa maling ritual at madilim na kulam, bumangon si Isadora bilang isang amarante, isang nilalang na hindi matahimik ang kaluluwa. Ang kanyang pag-ibig kay Cardo ay naging isang sumpa. Imbis na ligaya, habang buhay na paghabol ang kanyang hangad. Si Cardo, na kasintahan ni Isadora, ay siyang ang ama ni Cardo na hinahabol ngayon ni Elena. Magulo ba? Huwag niyo akong sisihin. Paborito talaga nila yung pangalan na Cardo. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Ngayon, si Cardo Jr. naman ang hinahabol ni Elena. Lumipas ang mga taon, tumanda na si Cardo. Ngunit palagi siyang lumilipat ng tirahan. Laging may nararamdaman siya na may sumusunod sa kanya. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng palayan, may narinig siyang kaluskos sa damuhan. Akala niya, daga o pusa lamang. Ngunit biglang bumigat ang hangin. May amoy na nabubulok na laman. Paglingon niya, nandun si Elena. Buhay, pero patay. Ang balat ay kulay abo. Ang mga mata ay mapurol, ngunit may pagluha. Cardo! Bulong nito, habang ang mga paa naman ay dahan-dahan lumalakad na parang hindi na lumalapat sa lupa. Ano ba? Tigilan mo na ako! Sigaw ni Cardo, sabay takbo. Ngunit parang sinadyang magkasalubong ang mga daan sa gubat, sa palayan, at sa may tabing ilog. Kahit saan siya pumunta, naroroon si Elena. Hindi siya kaagad umaatake, nakatitig lamang. Palaging paalala ng pagkakamali. Ngunit minsan, kapag napapalapit siya, sinusubukan niyang hawakan si Cardo. Kapag nakadikit ng kanyang lamig sa balat ng lalaki, napapasigaw na lamang si Cardo sa takot. Sa isang pagkakataon, humingi ng tulong si Cardo kay Aling Marta, ang bagong albularya ng baryo. Hindi lang basta multo yan, sabi ni Aling Marta. Iyan ay maranhig na may galit at pagnanasa. Hanggat may alaala ka sa kanya, hindi siya mawawala. Nagpa siya si Cardo na tapusin ang sumpa. Dinala niya ang nahukay niyang lumang retrato ni Elena, pati na yung nasunog na bote na gayuma ni Mang Lino. Sa isang ritual sa gitna ng gabi, pinatawag niyang espiritu. Ngunit nagkamali siya. Hindi lamang si Elena ang lumitaw, kundi si Mang Lino rin, na ngayon ay isang espiritong uhaw sa kapangyarihan. Ang dating albularyo ay ginawang tagabantay ng kadiliman. Wala kang kawala, Cardo. Bulong ng hangin. Ang pagmamahal ay hindi binubura sa itong sumpa. Ikaw ang pagmamahal sa galit ko sa iyong ama. Nagising ang buong baryo sa sigawan at iyakan. Natagpuan si Cardo sa gitna ng palayan. Umiiyak
at duguan. May mga gala sa katawan at nakasulat sa lupa ang mga salita. Hanggang sa dulo, akin ka lang. At mula noon, tuwing gabi na kabilugan ng buwan, may narinig na tinig sa palayan. Kaldo! Kaldo! Hindi mo matatapasan ang pag-ibig na sinumpa. Moral ng kwento, huwag ka magpaparamdam na kahit konting lambing sa taong mahilig mag-ukay, lalo na kung mahilig sa hukay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.